Yun, magandang umaga at magandang buhay po sa ating lahat, mga kakwentuhan, and welcome to Papa Joe's Vlog. Subscribe po kayo and follow us para sa ating sari-sarit, samot-samong kwentuhan. Sabog-sabog pang buhok ko, kagigising ko lang. But anyway, ang pag-uusapan at pagkukwentuhan natin ngayon ay kung paano makatipid sa ating gasol. So, panoorin po ninyo ito at for sure marami kayong matututunan. And higit sa lahat, I think wala gaanong gumagawa ng ganitong hack. So, gamitin po ninyo ito. For sure, makakatipid kayo sa inyong gasol. For so many years, gamit ng gasol. At tumataas ang presyo ng gasol. And yun. At hindi natin alam kung paano tayo makatipid sa gasol. Pero napakasimple lang ng hack na ito. Okay? Umpisahan na natin. Let's go. Oh, by the way, kaya ngayon natin gagawin ang video na to kasi medyo napaaga ako ng gising. At the same time, medyo nakaprepare na kami konti para makapagtinda. Kaya may time tayong mag-video. At bagong linis yung kalan ko. Kaya perfect yung timing para content na natin tong ating paano makatipid sa gasol. Bagong linis wala na, hindi na may kalawang na yung plate But anyway, let's go. Umpisa na natin. Ang una ko ipapaliwanag sa inyo ay ang different shapes ng ating mga casseroles and mga pan, no? So ito ay ayan, kita mo, linis, di ba? Medyo flat na pabilog. At the same time, ito naman ay maliit. Maliit ang base niya. Sobrang liit. Wala pang isang dangkal. Okay. Ito naman ay malapad. Malapad na flat. Ito naman ay parang kaitsura din ito. Diba? Ayan. Ito naman isa ay parang bilog na bilog ang puwitan. Bilog, di ba? Hindi siya flat. Bilog yan. Parang shell shape. Teka, may kukunin pa akong isa, ha? Aking kawa. Malapad to na malaki. So, dyan tayo nag-fried ng chicken. Flat agad yung isang dangkal. Okay? And then, isa pa. Yan, another flat type. Super flat. Malaki. Na kaldero. Kawali ulit na flat dito, tapos medyo palobo na ron. Pabilog na yung korte niya. So, yan yung iba't ibang korte ng ating mga kaserola. Dahil sa iba-iba ang shape ng ating mga kaserola, dapat iba-iba rin ang shape ng ring stage ng ating kalan. Normally kasi, pag namili ka, eto yon, napakataas nito. Yan. Normally, ito yung makukuha mong ring. Mataas. So, malakas yan sa gas. Tignan nyo. Iba-ibang shape nito. Mababa. Ito ay medyo mababa din. Pero iba yung bibig. Ito ay masikip. Masikip na bibig to. Ganyan lang. Ito ay napakalayo. Ito din naman ay mas masikip. Mas masikip yan. Nahilo na kayo. Diba? Malayo ang size. Ito naman ay ang sobrang luwag. Parang half o quarter, 3/4 inch yung base niya. Ito naman ay malaki. Yan. Okay, malinaw Iba-ibang korte ng kaserola, kaldero, iba-iba ang korte dapat ng ating stove ring stage. So, unang tip ko sa inyo, walang gumagawa nito maybe, ay ang tinatawag na flipping the stove ring stage. Ibig sabihin, binabaliktad. Bakit? Halimbawa po, katulad nito. Ito po ay yung medyo flat at oval yung side. Pag yan po ay pinatong ninyo, napakataas po niyan. Kita mo na? Ayaw sumindi. Napakataas niyan.
Ayan, oh. Kailangan ilakas mo yung fire mo para mahagip siya. So, hinaan natin. At, simple lang po. Yan po, maliit na yung apoy. I-flip nyo lang po ito. Para po, sumakto yan. Sakto natin. Tignan nyo po yung apoy. Napakakonting apoy ang gagamitin nyo. Pero nakadikit na po yung apoy sa base o sa puweta ng inyong kawali. Number 1 yan. Very good paraan para makatipid sa gasol. Ang laki na matitipid mo dyan, halos kalahati sa apoy. So, malaking tipid sa gasol yun. Okay? Na itong napakaliit na kaldero. Ano ba to? Mga 8 inches siguro to. So, ayan yung stage natin, hindi natin panilitan. Tendency niyan, dahil napakaliit nito. Pag nilagay mo yan dyan, halos nakadikit na yan. So, namatay na yung apoy sa gitna. Di ba? So, sayang yung gasol nyo dyan. Tingnan nyo. Nakikita nyo yung apoy sa gitna. Yun! Eto. Yan. Eto. Yan. Pag pinatong mo to, mamamatay na yan. So, hindi ka nakasave dyan. Kasi namatay lang naman yung apoy mo sa gitna. So, kailangan palitan nyo yan ng stage. Ng ring stage. Para nakabukas yung apoy sa gitna. Let's see. Gagamitin natin, medyo mahaba yung pangil. 2 inches. At may pangil pababa para nakapasok sa kalan. Yan. Okay, hindi natin iniba yung apoy. Ang iniba lang natin ring stage. Ito yung caldero natin. Patong natin. Kung mapapansin nyo po, ayun po, di ba? Oh, nakabukas ang apoy sa gitna. So, ganyan kahalaga yung iba't ibang ring stage shape natin para sa suitable shapes ng ating mga casseroles. Next. Next one, ito namang ating malaki. Parang 1 inch mahigit above ang fire sa ring stage na to. Tignan natin. Tignan nyo to ha. Taas niyan. So, ito ang gagamitin ko, yung bilugan. Pag tinatong ko yan, napakataas po ninyan. Ganyan eh, no? Ang taas niya, no? Hindi nahagip yung base or yung pita ng ating kaldero ng apoy. Masyadong malayo. Kita nyo po sa simpleng pag-flip ng ating ring stage. Okay, yan po. Ito po ay saktong-sakto, naging safety pa yung ano natin. Naging safety yung pan natin or wok natin. Kasi hakap na hakap po siya. Pwede nyo rin may alog-alog. Yan. Pero wag na. Yan po. Nakadikit na yung puwetan. Ayun po. 'Di ba? So mahalaga yan. Na iba't ibang shapes ng ring stage natin. Next one kung meron pa. Next one, itong maliliit na pangil na parang half inch lang. Gamitin natin to, okay? So, lagay natin. Suitable siya saan? Sa malalaki at malalapad na kaldero kawali. Isang dangkal to, mga 10 inches siguro, no? Flat. Pure flat. Siyempre, hindi mo naman pwedeng gamitin yung stage na yan sa ganito. Di ba? Wala na, shoot na yan. Nakapatong na yan doon sa pinaka-burner nyo. So, let's see. Ito naman, flat. Ayan ang apoy. Okay? Tingnan nyo. Saktong-sakto yan. At may apoy ang gitna niyan. Ayun o. Nakasindi ang apoy. Hindi na matamaan ng Pero ako po ay nakikita ko na nakaapoy pa rin po ang gitna. At flat na flat ang inyong casserole. Actually, pwede pang hinaan. Yan po. Hininaan ko po. Dikit pa rin ang apoy sa kanyang puwetan. Diba? Naman, medyo bulok-bulok na. Pero helpful yan. Nabili ko lang yan sa junction. Parang wala pa 5 pesos lang yata or 10. Tingnan nyo ha. Kabit natin. Ayan ang fire, malakas. Nung pinatong sumobrang lakas na. So, maghihina ka na. Magtitipid ka na. Makakatipid ka na sa iyong gasol. Isa pa. Another casserole, pan. Ayan ang fire, napakahina. Nung pinatong, hakap na hakap po. May apoy ang gitna. Diba? Nakikita nyo naman. Panalo, diba?
Last one, yung mali pala. Yung pinakamalaki nating kawa, ito yung pinaglulutuan natin ng napakaraming lumpiang gulay. Napakalaki nito. Isa, dalawa. Dahil mahigit 2 tangkal. Medyo flat konti. At yan ang ginamit nating stage. Yan. Okay? Malakas mag-consume to ng gas kapag hindi ka marunong at wala kang mga different shapes ng stage. Yan po. Tingnan po ninyo. Ayun, kita mo na, namatay. Oh. Yan po. Sakto, hinaan natin. Oh. Diba? Mahina lang ang fire. Pero pag naka-flat yan. So, yan po. Sana may natutunan tayo.